Kung kayo po ay isang lalaking higit sa 100 anyos, ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang pinakamahalagang mensahe tungkol sa kalusugan na mababasa ninyo ngayong taon. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagbibigay lakas na maaaring magbago sa paraan ng inyong pagtingin sa inyong kalusugan, kumpiyansa at mga relasyon sa mga darating na taon. Tuwing umaga, milyon-milyong mabubuting kalalakihan ang nagsisimula ng kanilang araw sa isang malusog na ritual, ang pag-inom ng isang dakok na bitamina. Ito ay tila isang responsableng gawain, isang pang-araw-araw na deposito sa bangko ng mabuting kalusugan. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan na madalas hindi nababanggit: ang mga mismong bitaminang ito na iniinom ng may mabuting intensyon ay maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo, lalo na pagdating sa inyong sigla at kalakasan bilang lalaki. Ang pangalan ko po ay Dr. Jose Reyes, at bilang isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care, inilaan ko ang aking karera upang tulungan ang mga kalalakihan na hindi lang humaba ang buhay, kundi magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay. Nagkaroon ako ng pribilehiyong gabayan ang libu-libong kalalakihan sa mga natatanging hamon na kaakibat ng pagtanda, lalo na ang mga problemang tahimik na nagnanakaw ng inyong enerhiya, pagkalalaki at intimasiya. At aaminin ko po, maging ako ay nagulat sa issue ng bitamina noong una. Ang maling bitamina sa maling oras o sa maling dosis ay maaaring tahimik na guluhin ang inyong mga antas ng testosterone, bawasan ang kritikal na daloy ng dugo patungo sa inyong ari, at iwan kayong nalilito at walang magawa. Hindi ko po sinasabing masama ang lahat ng bitamina, malayo po roon. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi napapagtanto kung paanong ang mga simpleng bagay tulad ng tiempo pagsipsip ng katawan, absorption at interaksyon ng mga sustansya ay maaaring baligtarin ang sitwasyon mula sa pagiging kapaki-pakinabang patungo sa pagiging nakapipinsala. Ang pag-inom ng maling kombinasyon, paglunok ng tableta ng walang laman ang tiyan, o ang pag-inom nito kasabay ng inyong pang-umagang kape, ang mga maliliit at tila walang malisyang pagkakamaling ito ay maaaring magpatong-patong. Araw-araw, maaari itong maipon hanggang sa magsimulang humina ang inyong mga ereksyon o pagtayo ang inyong morning wood ay maging isang malayong alaala na lamang, at ang inyong kumpiyansa ay magsimulang maglaho. Sa gabay na ito, ibubunyag ko ang 7 pinakakaraniwang pagkakamali sa bitamina na ginagawa ng mga lalaki tuwing almusal, at higit sa lahat, ituturo ko sa inyo kung paano ito itatama. Mamaya, ibabahagi ko rin ang isang pagkakamali na halos sumira sa buhay sexual ng isang pasyente at kung paano niya naibalik ang lahat sa loob lamang ng 10 araw. Samahan niyo po ako. Bago tayo dumako sa mga kritikal na pagkakamaling ito sa bitamina, maglaan po muna tayo ng segundo para mag-subscribe at itap ang bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang mga tip sa kalusugan ng kalalakihan na sadyang idinisenyo para tulungan kayong umunlad. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento.
Kung hindi naman ito ang hinahanap ninyo, i-type ang *0. Binabasa ko po ang bawat komento upang matiyak na ang mga gabay na ito ay mahalaga para sa inyo. Sige, dumako na tayo sa tunay na dahilan kung bakit kayo naririto. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa una at pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking higit sa 61 pagkakamali na tila hindi nakakapinsala ngunit maaaring tahimik na umuubos ng inyong testosterone at sumisira sa inyong kakayahang mag-perform. Nagsisimula ito sa sandaling inumin ninyo ang inyong unang tableta sa umaga. Mali number 1, pag-inom ng multivitamins nang walang laman ang tiyan. Para sa maraming lalaki, lalo na sa mga higit sa 16, ang pag-inom ng multivitamin sa umaga ay parang isang malusog na gawain. Simple, mabilis, at tila responsable. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan: kapag uminom kayo ng bitamina nang walang laman ang tiyan, inihahanda ninyo ang inyong sarili para sa mahinang absorption, pananakit ng tiyan, at ang pinakamasama sa lahat, isang hindi balanseng micronutrient na direktang makakaapekto sa inyong kalusugang sexual. Ang mga multivitamin ay madalas naglalaman ng mga pangunahing mineral tulad ng zinc, magnesium, iron, at mga B-vitamin. Ang mga sustansyang ito ay may mahalagang papel sa produksyon ng testosterone, sirkulasyon, at paggana ng mga nerve. Ngunit kapag ininom ng walang pagkain, marami sa mga sustansyang ito ang dumadaan lamang sa inyong digestive system nang hindi nasisipsip ng maayos. Ang ilan, tulad ng zinc, ay maaaring makairita sa lining ng inyong tiyan na nagdudulot ng pagduduwal o kahit acid reflux, mga banayad na sintomas na madalas binabalewala ng mga lalaki. Ngunit dito, ito nagiging mapanganib. Ang kakulangan sa zinc, kahit sa mababang antas, ay direktang nauugnay sa pagbaba ng testosterone, mas mahinang ereksyon, at pagbaba ng kalidad ng similya. Kapag hindi kayang sipsipin ng inyong katawan ang mga bitaminang kailangan nito, unti-unti kayong nanghihina. Araw-araw, lumalaki ang kakulangan hanggang sa isang araw ay mapansin ninyong wala na ang inyong morning erections, nawala na ang inyong sigla, at bumagsak na ang inyong kumpiyansa. Ang solusyon: inumin ang inyong multivitamin kasabay ng pagkain, lalo na sa isang meal na may kasamang malusog na taba tulad ng itlog, abokado, o isang patak ng olive oil. Tinutulungan nito ang inyong katawan na sipsipin ang mga fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E at K. Binabawasan din nito ang iritasyon sa tiyan na nagbibigay daan sa inyo na lubos na makinabang sa supplement sa halip na masayang lamang ito. Ang totoo, maaaring ginagawa nyo na ito sa loob ng maraming taon nang hindi namamalayan ang kapalit. Ang pagtatama sa isang gawin na ito ay maaaring magsimulang ibalik ang balanse sa inyong mga hormone, mapabuti ang absorption, at suportahan ang mga sistema na nagpapanatili sa inyong pakiramdam bilang isang tunay na lalaki. Subalit gaano man karaniwan ang pagkakamaling ito, hindi ito ang pinaka-ikinababahala ko. Ang susunod na pagkakamali ay may kinalaman sa isang sikat na bitamina na madalas iniinom ng may mabuting intensyon, ngunit kapag ininom sa maling dami, maaari nitong tahimik na sirain ang mismong mga ugat na nagbibigay supply sa inyong ereksyon. Pag-usapan natin iyan. Mali, lambda 2, sobra-sobrang vitamin E
na walang balanse. Ang vitamin E ay matagal nang ipinakilala bilang isang antioxidant na mabuti para sa puso at may dahilan naman. Ito ay may mahalagang papel sa pagprotekta ng mga sel mula sa pinsala. Ngunit dito, nagiging komplikado ang mga bagay. Kapag ininom ng sobra, lalo na kung walang tamang balanse ng ibang sustansya tulad ng vitamin C at selenium, ang vitamin E ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa kabutihan, lalo na sa inyong vascular at sexual na kalusugan. Nakakita na ako ng hindi mabilang na mga nakatatandang lalaki na umiinom ng mataas na dosis ng vitamin E araw-araw sa pag-aakalang pinoprotektahan nila ang kanilang puso at pinapabuti ang sirkulasyon. Ang hindi nila alam ay ang sobrang vitamin E, lalo na sa synthetic na anyo, ay maaaring guluhin ang natural na balanse ng antioxidant ng katawan. Kapag nangyari iyon, sa halip na bawasan ang pamamaga, maaari pa nitong dagdagan ang pinsala mula sa oxidative stress sa loob ng inyong mga daluyan ng dugo. Kabilang dito ang marupok na endothelial lining na responsable sa paglabas ng nitric oxide, isang kritikal na compound na nagpapahintulot sa inyong mga daluyan ng dugo, kasama na ang nasa inyong ari na mag-relax at mapuno ng dugo. Kapag nakompromiso ang nitric oxide, ang mga ereksyon ay nagiging hindi madalas, hindi matigas, at sa maraming kaso tuluyang nawawala. Isa sa aking mga pasyente, isang 72 anyos na retiradong bumbero na nagngangalang Mang Francisco, ay tapat na umiinom ng 800 IU ng vitamin E araw-araw. Nang lumapit siya sa akin dahil sa mahinang ereksyon, mababang gana, at kulang sa enerhiya, nagulat siya nang malaman na ang mismong supplement na pinagkakatiwalaan niya ay maaaring tahimik na pumipigil sa kanyang sirkulasyon. Ang solusyon ay hindi komplikado. Binawasan namin ang kanyang dosis at binigyan ito ng balanse sa pamamagitan ng mga natural na pinagkukunan ng vitamin C at selenium. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanyang enerhiya at bumuti ang kanyang intimasya. Ang aral dito ay simple, hindi laging mas maganda ang marami, lalo na pagdating sa mga fat-soluble vitamins tulad ng E. Ngunit kung nagulat kayo riyan, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang nangyayari kapag umiinom kayo ng vitamin D nang walang isang kritikal na kasamang sustansya na madalas nakakaligtaan ng mga lalaki, isang sustansya na nagpapasya kung ang calcium ay mapupunta sa inyong mga buto o babara sa mga ugat na patungo sa inyong ereksyon. Mali 3. Pag-inom ng vitamin D na walang kasamang K2. Ang vitamin D ay isa sa mga pinakamahalagang sustansya para sa mga lalaking higit sa 60. Sinusuportahan nito ang inyong immune system, pinapaganda ang inyong mood, pinapatibay ang mga buto, at may direktang papel pa sa produksyon ng testosterone. Iyon ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang lalaki ang sinasabihang uminom ng vitamin D araw-araw, lalo na kung hindi sila gaanong naarawan. Ngunit heto ang bahaging hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki, ang pag-inom ng vitamin D nang hindi ito isinasabay sa vitamin K2 ay maaaring tahimik na nakakasama sa inyong mga ugat at dahil dito sa inyong mga ereksyon. Ito kung bakit pinapataas ng vitamin D
ang pagsipsip ng calcium sa inyong bituka na tumutulong na magdala ng mas maraming calcium sa inyong daluyan ng dugo. Maganda pakinggan para sa mga buto, hindi ba? Ngunit kung walang sapat na vitamin K na magsisilbing traffic cop, hindi alam ng calcium na iyon kung saan pupunta. Sa halip na idirekta sa inyong mga buto at ngipin, maaaring ideposito ito ng inyong katawan sa malalambot na tissue, lalo na sa inyong mga ugat arteries. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa tinatawag na vascular calcification na nagpapatigas sa inyong mga daluyan ng dugo at nagpapakipot sa daloy ng dugo. Ngayon, isipin ninyo, ito ang mga ereksyon ay lubos na nakadepende sa makinis at nababaluktot na mga daluyan ng dugo na mabilis na lumalapad at nagpapahintulot sa pagdaloy ng dugo. Kapag ang mga daluyan na iyon ay matigas, barado o namamaga, hindi makakarating ang dugo kung saan ito kailangan at ang inyong performance ay naaapektuhan. Nakita ko na itong mangyari ng maraming beses. Isang lalaki ang naniniwalang ginagawa niya ang lahat ng tama, umiinom ng kanyang vitamin D araw-araw at napapabuti pa ang kanyang mga antas sa blood test. Ngunit sa likod ng mga eksena, naiipon ang calcium sa mga lugar na hindi dapat na dahan-dahang pinuputol ang mismong daluyan ng buhay ng kanyang pagkalalaki. Ang solusyon: isabay lang ang inyong vitamin D3 sa vitamin K2, mas mainam kung sa anyong MK7. Ito ay isang simpleng pagbabago na may malakas na benepisyo para sa inyong puso, sirkulasyon at performance. Ngunit gaano man ito nakakabahala, ang susunod na pagkakamali ay maaaring mas makagulat sa inyo dahil may kinalaman ito sa dalawang bitamina na marahil ay pinagkakatiwalaan ninyo sa loob ng mga dekada. Kapag ininom ng sobra, hindi lang ang inyong mga daluyan ng dugo ang naaapektuhan, maaari nilang tahimik na pinapamanhid ang mismong mga nerve na kumokontrol sa sexual na kasiyahan. Mali number 4. Madalas na paggamit ng mataas na dosis ng B6 o B12. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang mga B vitamin, lalo na ang B6 at B12, ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ipinakikilala bilang pampalakas ng enerhiya at proteksyon sa utak. Tila ito ay isang madaling desisyon. Tutal, sino ba naman ang hindi magnanais ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na focus at pinabuting paggana ng mga nerve? Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang patuloy na pag-inom ng mataas na dosis ng B6 o beta-12, lalo na sa mga synthetic na anyo, ay maaaring magdulot ng kabaligtaran ng inyong inaasahan. Maaari nitong dahan-dahang sirain ang mga nerve na mahalaga sa inyong sexual na tugon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang mga bitaminang ito ay water-soluble na nangangahulugang karaniwang inilalabas ng katawan ang hindi nito kailangan. Ngunit kapag iniinom sa sobrang dami, araw-araw sa loob ng mahabang panahon, maaari itong maipon at humantong sa isang kondisyon na kilala bilang sensory neuropathy. Sa simpleng salita, nangangahulugan iyon na ang dulo ng inyong mga nerve ay maaaring mairita o masira pa. Kapag ang mga nerve na iyon ay nasa inyong pelvic region, humahantong ito sa pagbawas ng pakiramdam sa ari-penile sensitivity, mas kaunting kasiyahan sa pakikipagtalik
at sa huli isang mas mahinang tugon sa ereksyon. Isa sa aking mga pasyente, isang 68 anyos na retiradong inhinyero na nagngangalang Mang Jaime, ay umiinom ng mataas na dosis ng B-complex tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Akala niya ay nakakatulong ito sa kanya na manatiling matalas ang isip, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makapansin ng pangingilig sa kanyang mga paa, nabawasang pakiramdam habang nakikipagtalik at isang pamamanhid na hindi niya maipaliwanag. Ang solusyon: matapos ayusin ang kanyang pag-inom ng bitamina, paglipat sa methylated forms, at pagbabawas ng dalas, ang mga sintomas na iyon ay nagsimulang maglaho at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ang punto ay hindi laging mas maganda ang marami. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng balanse, hindi ng sobra. Ang ilang beses sa isang linggo sa tamang anyo ay madalas na sapat na upang suportahan ang malusog na paggana ng mga nerve. Ngunit ang kalusugan ng nerve ay isang bahagi lamang ng kwento. Ang pinipili ninyong lunukin kasabay ng inyong pang-umagang kape ay maaaring magsimula ng isang chain reaction na nag-aalis ng mahahalagang mga mineral na kinakailangan ng inyong testosterone. Mali number 5, pag-inom ng calcium supplements. Sa umaga, kasabay ng kape, ang calcium ay madalas na tinitingnan bilang mahalaga, lalo na para sa mga nakatatanda na nababahala sa tibay ng buto. Para sa mga lalaking higit sa 60, ang pagprotekta sa inyong mga buto ay tila isang matalinong hakbang. Ngunit ang pag-inom ng inyong calcium supplement sa umaga, lalo na kasabay ng inyong pang-araw-araw na tasa ng kape, ay maaaring tahimik na nakakagulo sa inyong balanse ng mineral at sumisira sa inyong kalusugang sexual. Heto kung bakit ang caffeine, bagamat isang paboritong ritual sa umaga, ay napatunayang nakakasagabal sa pagsipsip ng calcium. Sa katunayan, isang tasa lamang ng kape ay maaaring makabawas ng malaki sa dami ng calcium na nasisipsip ng inyong katawan. Kaya kung umiinom kayo ng calcium kasabay ng inyong kape, hindi gaanong nakikinabang ang inyong katawan gaya ng inaakala ninyo. Ang mas malala pa, ang calcium ay nakikipagkumpetensya sa ibang mga mineral para sa absorption, partikular na sa zinc at magnesium, na parehong may direktang papel sa produksyon ng testosterone, paggana ng kalamnan, at kalusugan ng mga ugat. Kapag nagsimulang bumaba ang inyong mga antas ng zinc at magnesium, kahit bahagya lang, maaaring bumaba ang inyong testosterone, maglaho ang inyong enerhiya, at magsimulang humina ang kalidad ng inyong ereksyon. Hindi ito isang biglaang pagbabago. Ito ay mabagal, banayad, at madaling balewalain hanggang sa mapansin ninyong hindi na gumagana ang inyong katawan tulad ng dati. Ang solusyon: sa halip na uminom ng calcium sa umaga, mas mainam na ilipat ito sa gabi. Mas mabuti kung kasabay ng hapunan. Sa gabi, ang natural na mga cycle ng hormone ng inyong katawan ay naghahanda na para sa pahinga at hindi ito nakikipagkumpetensya sa caffeine. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring makatulong na maibalik ang balanse, mapanatili ang pagtutulungan ng mga mineral, at protektahan ang inyong pangmatagalang kalusugan ng hormone. Ngunit ang tiyempo ay hindi lamang tungkol sa kape. Susunod,
kailangan nating pag-usapan ang isang supplement na tila hindi nakakapinsala kahit pa pala kaibigan. Ito ay makulay matamis at madaling nguyain, ngunit para sa mga nakatatandang lalaki ito ay maaaring isa sa mga pinakatusong banta sa inyong mga ereksyon na nagtatago sa paningin ng lahat. Mali number 6, pag-asa sa mga 1-a-day gummy vitamins. Masarap ang mga ito, madaling nguyain, at nangangako na pasimplehin ang inyong pang-araw-araw na gawain. Ang mga gummy vitamin ay sumikat ng husto lalo na sa mga nakatatanda na hindi gusto ang paglunok ng mga tableta. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 16 ang pag-asa sa mga gummy vitamin ay madalas na isang pagkakamali na nagtatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Karamihan sa mga gummy multivitamin ay puno ng mga artipisyal na pampatamis, sugar alcohol, at mababang kalidad na anyo ng sustansya na hindi gaanong nasisipsip ng katawan. Bagamat mukha at lasang candy, madalas ay kulang sila sa mga pangunahing mineral tulad ng magnesium, selenium, boron, at bioavailable zinc. Lahat ay mahalaga para sa pagsuporta sa testosterone, kalusugan ng prostate, at malakas at matagal na mga ereksyon. Ang mas masama pa, marami ang naglalaman ng mga synthetic na kulay preservative at gelatin na nagmula sa mababang kalidad na pinagkukunan na maaaring makagulo sa inyong bituka o balanse ng hormone. Minsan ay nakatrabaho ko ang isang 85 anyos na ginoo na nagngangalang Mang Roberto na buong pagmamalaking nagsabi sa akin na hindi siya lumiliban sa pag-inom ng kanyang mga gummy. Ngunit nang tingnan namin ng mabuti ang label, halos wala siyang nakukuhang mineral na lubos na kailangan ng kanyang katawan at sobra-sobra naman sa asukal. Mababa ang kanyang testosterone, matamlay ang kanyang enerhiya, at mabilis na nawawala ang kanyang libog. Ang solution: matapos lumipat sa isang dekalidad na kapsula na may mga dosis na epektibo sa klinikal na pag-aaral, nakaramdam siya ng kapansin-pansing pagbabago sa loob ng ilang linggo, hindi lang sa kanyang pisikal na enerhiya, kundi pati na rin sa kanyang performance sa kwarto at kalinawan ng isip. Ang problema ay hindi ang ideya ng pagiging simple. Ito ay ang kapalit na ibinibigay ninyo kapag isinakripisyo ang bisa para sa kaginhawahan. Kapag ang inyong katawan ay nangangailangan ng tunay na suporta, nararapat itong makatanggap ng higit pa sa candy na nagpapanggap na pangkalusugan. At kung pag-uusapan ang tiyempo at paraan ng paghahatid, may isa pang pagkakamali na nagbubuklod sa lahat ng ito. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang kalidad ng inyong mga bitamina kung iniinom ninyo ito sa maling oras ng araw. Ang huling pagkakamali ay maaaring ang tahimik na dahilan kung bakit ang inyong pang-umagang gawain ay nagnanakaw ng lakas ng inyong mga ereksyon bago pa man magsimula ang araw. Mali number 7. Pagbabaliwala sa tamang oras ng pag-inom ng bitamina. Kahit na umiinom kayo ng tamang bitamina sa tamang dami at mula sa tamang pinagkukunan, may isang kritikal na salik na madalas pa ring nakakaligtaan ng karamihan sa mga lalaking higit sa ang tiempo. Kung kailan ninyo iniinom ang inyong mga supplement ay maaaring kasing halaga ng kung ano ang inyong iniinom. Ang pagbaliwala rito ay maaaring tahimik na makagulo sa inyong mga hormone enerhiya at oo,
maging sa inyong kakayahang magkaroon at mapanatili ang tigas. Ang ilang mga bitamina ay likas na nakapagpapasigla. Ang B12 halimbawa ay maaaring magbigay sa inyo ng dagdag na enerhiya. Kung iinumin ninyo ito ng masyadong gabi, maaari itong makasagabal sa inyong pagtulog, at ang mahinang pagtulog ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang mapababa ang testosterone at pamanhirin ang inyong mga morning erection. Ang iba naman, tulad ng magnesium at zinc, ay sumusuporta sa paggaling ng kalamnan at pagkumpuni ng hormone, ngunit pinakamabisa ang mga ito kapag ininom sa gabi habang ang inyong katawan ay pumapasok sa kanyang yugto ng pagpapanumbalik. Maraming lalaki ang umiinom ng lahat ng kanilang bitamina sa isang malaking dosis sa umaga sa pag-aakalang natapos na nila ang kanilang gawain. Ngunit ang gawin na ito ay maaaring makagulo sa ritmo ng inyong katawan. Maaari pa itong magresulta sa kompetisyon ng mga sustansya kung saan hinaharangan ng ilang bitamina ang pagsipsip ng iba na nagiiwan sa inyong sistema na sobrang stimulated kapag kailangan nitong maging kalmado o kulang sa suporta kapag kailangan nitong mag-recharge. Ang solusyon, ang mas matalinong paraan, ay hatiin ang inyong pag-inom sa buong araw. Umaga kasabay ng almusal, mga bitaminang nagbibigay enerhiya tulad ng vitamin D3, B-complex at omega-3s. Gabi kasabay ng hapunan o bago matulog, mga mineral na nagpapanumbalik tulad ng magnesium at zinc na sumusuporta sa paglabas ng testosterone at malalim na pagtulog. Ang ritmong ito ay sumusuporta sa inyong natural na mga cycle ng hormone at nagbibigay sa inyong katawan ng kung ano ang kailangan nito, kung kailan nito kailangan. At ngayong alam na ninyo ang 7 pinakakaraniwang pagkakamali sa bitamina na tahimik na nakakasama sa inyong mga ereksyon, ang tanong ay, ilan sa mga ito ang naging bahagi ng inyong pang-umagang gawain? Isang huling salita mula kay Doc Reyes. Kung umabot kayo hanggang dito, alam na ninyo ang katotohanan, ang ginagawa ninyo tuwing umaga ay may pangmatagalang epekto sa inyong katawan, mga hormone, at sa inyong kakayahang maging isang tunay na lalaki. Ang 7 pagkakamaling ito sa bitamina ay maaaring tila maliit lamang, ngunit kapag inuulit araw-araw sa loob ng mga buwan o taon, tahimik nilang sinisira ang mismong pundasyon ng inyong kalusugang sexual. Ang pag-inom ng multivitamins nang walang laman ang tiyan, sobrang vitamin E, pagbalewala sa pangangailangan ng K2 kasama ng inyong D3, pagbaha sa inyong katawan ng mataas na dosis ng B vitamins, paghahalo ng calcium sa kape, pagtitiwala sa matatamis na gamis, at hindi pagbibigay pansin sa tamang oras. Lahat ng mga pagpiling ito ay maaaring humantong sa isang nakakadismayang tanong, ano ang nangyari sa akin? Ngunit narito ang magandang balita, madaling itama ang mga pagkakamaling ito. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling reseta o mapanganib na mga pamamaraan. Nangangailangan ito ng kamalayan intensyon at kahandaang tratuhin ang inyong kalusugan ng may paggalang na nararapat dito. Naiisip ko si Mang Rogelio, isang 87 anyos na pasyente na halos sumuko na. Akala niya ay kinuha na ng edad ang kanyang sigla para sa kabutihan. Ngunit
Nang matukoy namin ang ilan lamang sa mga pagkakamaling ito sa bitamina at gumawa ng mga simpleng pagbabago sa kanyang gawain na ibalik niya ang lahat, ang kanyang enerhiya, ang kanyang kumpiyansa, at oo, ang kanyang mga ereksyon. Napansin ito ng kanyang asawa. Napansin niya. Nagbago ang kanyang buhay. Nararapat din sa inyo ang ganoon. At heto po ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko pagkatapos ng mga dekada ng pagsasanay. Ang inyong edad ay hindi nagtatakda ng inyong kakayahan. Ang inyong mga gawi ang nagtatakda nito. Ngayong alam na ninyo kung ano ang dapat iwasan, isang hakbang na kayong mas malapit sa pagbawi ng inyong lakas at sigla. Gamitin ninyo ang inyong natutunan ngayon at gawin itong makabuluhan. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa, ang inyong pagnanasa ay buhay pa, at ang inyong pinakamagagandang taon sa pisikal, emosyonal at sa pakikipag-ugnayan ay maaari pang darating. Kung nakatulong sa inyo ang gabay na ito, mangyaring maglaan po kayo ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o mahal sa buhay na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang pinakanagustuhan ninyo sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa mga lalaking tulad ninyo. At syempre, mag-subscribe po kayo sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa. Manatiling malakas, manatiling may kaalaman at magkita-kita po tayo sa susunod na video.